Sinasabi ng marami na wala nang mas magaling sa chess kaysa kay Bobby Fischer. Isang Russian na kalaban niya ang nagsabi na para siyang Achilles na walang kahinaan. Kilala si Fischer hindi lang dahil sa kanyang pagiging chess genius, kundi pati sa kanyang unti-unting pagkabaliw. Sa video na ito, aalamin natin ang kanyang mga tagumpay at pagkabagsak. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ipinanganak si Bobby Fischer sa Chicago noong March 9, 1943 at lumaki sa Brooklyn kasama ang kanyang single mom na si Regina, isang Swiss na may Jewish na mga magulang. Sobrang hirap ng buhay nila. Si Regina ay walang sapat na pera para ipaayos ang mga punit na sapatos ni Bobby noong bata pa siya. Divorced siya mula kay Hans Gerhard Fischer, isang German biophysicist, pero sinasabing ang tunay na ama ni Bobby ay si Paul Nemony, isang Hungarian Jewish physicist at kaibigan ni Regina. 6 na taon lang si Bobby nang bilhan siya ng kanyang ate na si Joanne ng chess set at turuan siyang maglaro. Mas nagustuhan niya ang chess kaysa Monopoly dahil walang halong swerte at mas challenging ito. Kinalaunan, nagsawa na ang kanyang ate sa chess at busy naman ang nanay niya sa pagtuturo at pagiging nurse. Kaya si Bobby, inubos ang oras niya araw-araw kakalaro mag-isa. Gustong-gusto niya ang libu-libong posibleng galaw at ang komplikadong mga strategy nito. Pagkatapos ng 1 taon, dinala siya ng nanay niya sa Brooklyn Chess Club kung saan nagkaroon siya ng chess lessons mula kay Carmen Nigro, isa sa pinakamagagaling na player sa club. Ang singil ni Nigro ay $1 kada oras, pero ang tingin ni Bobby, ginagawa ito ni Nigro hindi para sa pera, kundi para seryosohin niya ang pag-aaral. At mukhang sineryoso nga niya. Lulong na lulong si Bobby sa chess. Parang ito na ang kanyang best friend. Sa totoo lang, wala siyang totoong kaibigan habang lumalaki. Ang sabi niya, importante lang ang kaibigan para sa mga may itinatagong sikreto. At wala naman siyang sikreto. Linggo-linggo, naglalaro si Fischer ng chess kay Nigro sa Washington Square Park sa Manhattan. Kinalaunan, mas madalas na siya kay Jack Collins, isang master player na minsang naging rank 17 sa buong US. Si Collins ay naka-wheelchair buong buhay at hindi rin gaanong nakikisalamuha sa ibang tao, kagaya ni Fischer. Hindi tinawag ni Collins ang sarili niya bilang coach ni Fischer dahil para raw itong kailangan pang turuan si Beethoven, Shakespeare o Leonardo I. da Vinci. Sa tingin niya, si Fischer ay isang henyo tulad nila. Malawak ang library ni Collins ng mga chess books na kinahumalingan ni Fischer. Nagbabasa at nag-aaral ng 5 to 10 hours kada araw. Kailangan niya ang ganitong paghahanda dahil ang mga kalaban niya ay mas matanda at mas bihasa. Noong 13 years old si Fischer, hinarap niya si Donald Byrne, 26 years old, isa sa top 10 players ng Amerika. Si Fischer ay naglaro bilang black at si Byrne bilang white. Tinawag ang laban na Game of the Century na naganap sa New York City noong October 17, 1956. Ang mga galaw ni Fischer ay parang lethal art. Nagawa pa niyang isakripisyo ang kanyang queen. Ang thrill niya, sirain ang pride ng kalaban niya. Talo si Byrne, outclassed at outmatched. Dahil sa larong ito, nakilala si Fischer sa buong mundo bilang isang chess genius. Noong 14 years old pa lang siya, nanalo na siya sa US Championship. Pagkalipas ng 1 taon, naging youngest grandmaster siya sa kasaysayan. At noong 1972, tinalo niya ang Soviet Union's Boris Spassky para maging world champion. Nakakagulat ito dahil ang mga Soviet ay halos nakaprograma na sa chess, parang Canada sa hockey o China sa table tennis. Pero bigla na lang, isang lone wolf mula Amerika ang tumalo sa buong Soviet Chess Institution para itong David versus Goliath. Tinalo ni Fischer ang Soviet sa sariling laro nila. Nangyari ito sa panahon ng Cold War, kaya ramdam ng lahat ang simbolismo. Nagharap ang dalawang superpowers ng mundo sa chessboard, pero muntik nang hindi matuloy ang laban ng siglo. Tumanggi si Fischer na pumunta sa Reykjavik, Iceland, maliban kung taasan ng premyo
at bibigyan siya ng bahagi sa TV revenue. Kinailangan pang makialam ni US Secretary of State Henry Kissinger para kumbinsihin siyang pumunta. Tinapatan ng premyo sa $250,000 ng isang British investment banker. Pagdating niya sa Iceland, galit pa rin siya at natalo sa unang laban. Hindi rin siya dumating sa ikalawang laban dahil naiinis siya sa TV cameras, kaya automatic natalo siya. Tinanggap ng organizers ang demand niyang alisin ang cameras at mula noon, bumalik ang lakas ng laro niya. Sa edad na 29, na isang high school dropout, natalo niya si Spassky at pinutol ang 24 years na paghahari ng Soviet sa chess. Hero si Fischer sa Amerika at muling nabuhay ang interes sa chess. Dumoble pa ang miyembro ng mga chess club dahil sa Fischer Frenzy. Star siya, lumabas sa TV shows tulad ng The Tonight Show at ipinakita ang husay niya sa sliding puzzle na natapos niya in 17 seconds. Ang IQ ni Fischer ay reportedly 181 na mas mataas pa raw kay Albert Einstein. Pero kahit nasa tuktok na ng kasikatan, hindi siya ganoon ka-likeable. Mahilig siyang magbitaw ng controversial na pahayag pero hindi pinapansin ng karamihan dahil siya ang chess hero ng Cold War. Ganito ang sinabi ni Bobby Fischer tungkol sa mga babaeng chess players sa isang interview sa Canadian Broadcasting Corporation. Excuse me, what's the definition of that word? A woman hater? No, no. What do you think of women? When it comes to chess, not too much. Nakaka-offend talaga. At hindi doon natapos ang kontrobersya. Sa isang interview sa isang Philippine radio station, ilang oras lang matapos ang 9/11 attacks, sinabi niyang ang mga ito ay, quote, wonderful news. Dagdag pa niya, I applaud the act. The US and Israel have been slaughtering the Palestinians, just slaughtering them for years. I want to see the US wiped out. Hindi niya itinago ang galit niya sa mga Hudyo, madalas magbitaw ng anti-Semitic remarks. Kahit siya mismo ay Jewish ang lahi, sunod-sunod ang kanyang anti-American at anti-Semitic na mga pahayag habang lumalalim din ang paranoia niya. Iniisip niyang ang gobyerno ng US at ang Israeli National Intelligence Agency, Mossad, ay sinusubukang hulihin siya. Tumanggi siyang ipagtanggol ang kanyang World Championship title noong 1975. Ayon sa kanya, sinusubukan siyang lasunin ng kanyang mga kalaban. At ang kanyang mga hotel room ay may mga nakatagong recording devices. Takot din siya sa mga Russians at iniisip niyang gusto nilang bombahin ang eroplano niya. Sa loob ng maraming taon, dala-dala niya kahit saan ang isang asul na karton na kahon, ngunit ayaw niyang sabihin kung ano ang laman nito. Minsan, iniwan niya ito sa isang mesa nang pumunta siya sa restroom, kaya ang kaibigan niyang kasama ay sumilip. Ang laman, isang Bible. Nakahiligan niya ang relihiyon dahil gusto niya ng logic at order. Pero kalaunan ay kumalas siya sa Worldwide Church of God dahil ayon sa kanya, ang mga turo ni Herbert Armstrong ay ginagawang zombies ang mga miyembro nito. Isa sa mga malinaw na senyales ng kanyang mental decline ay ang pagtanggal niya ng kanyang mga dental fillings. Ang dahilan niya, ayaw niya ng kahit anong artificial sa katawan niya. Nakarinig daw siya ng kwento tungkol sa isang sundalo na nasugatan noong World War II at nagkaroon ng metal plate sa ulo na nakakakuha ng vibrations at radio signals. Nagpakita rin ng pagbabago ang kanyang pisikal na anyo. Ang dati niyang athletic build mula sa paglangoy at paglalaro ng tennis para manatiling fit sa chess ay nawala. Isang beses, dinampot siya ng California Police dahil kamukha niya ang isang suspect sa robbery. Dahil dito, siya ay nakulong ng 48 hours at isinulat ang isang libro tungkol sa umano'y torture na dinanas niya roon. Habang lumalala ang kanyang mental state, hindi siya naglaro ng kahit isang competitive chess game sa publiko sa loob ng 20 years. Pero kalaunan, napilitan siyang bumalik dahil naubos ang kanyang pera. Noong 1992, pumayag siya sa isang $5 million rematch laban sa kanyang Russian arch-rival na si Spassky sa Yugoslavia. Ngunit hindi natuwa ang gobyerno ng US dahil nilabag nito ang UN sanctions laban sa bansang iyon. Binalaan siya na makukulong ng 10 years kung itutuloy niya ito pero hindi siya nagpaapekto. Nanalo siya sa tournament. Sinasabing
Ang teenage Hungarian girlfriend niya noon na si Zita Raisheni, isang chess player din, ang nag-udyok sa kanya na maglaro. Naging pen pals daw sila na nauwi sa relasyon kahit may 30-year age gap. Kahit sinabi niyang wala siyang oras para sa mga babae, napabalitang pinakasalan niya ang isang Japanese chess player na si Miyoko Watai at nanirahan sila sa Japan ng ilang taon. Umasa si Fisher na bilang asawa ng isang Japanese citizen, makakapanatili siya sa Japan dahil hinahabol siya ng US authorities. Ngunit hindi ito naging matagumpay. Inaresto siya ng Japanese authorities dahil sa paggamit ng passport na na-revoke ng US. Nagmakaawa siya sa Iceland, ang bansang nagpasikat sa kanya noong 1972. Natanggapin siya. Tinanggap siya ng Iceland at ginawang citizen. Dito niya ginugol ang natitirang araw ng kanyang buhay sa tahimik na pamumuhay. Ano nga ba ang nagtulak kay Bobby Fischer sa ganitong pagkabaliw? Sinasabi ng ilan na ang blindfold chess training ay nagdudulot ng matinding mental strain. Pero may mga palatandaan na hindi siya normal mula pa noong bata. Noong 50s, sinabi na ni Mikhail Tal, isang legendary chess grandmaster, na kuku si Fischer. Isa pang grandmaster, si Paul Benko, ang nagsabing, "I'm not a psychiatrist, but it was obvious he was not normal." Nang minsang sabihin ni Benko kay Fischer na paranoid siya, ang sagot ni Fischer, "Paranoids can be right." Sinulat ng world-renowned chess grandmaster at psychoanalyst na si Dr. Ruben Fine na minsang nag-alala ang ina ni Fischer sa kanyang obsession sa chess at sa kawalan niya ng ibang interes. Isang beses, sinubukang kausapin ni Fine si Fischer tungkol sa eskwela. Nang mabanggit ang eskwela, sumigaw si Fischer, "You have tricked me!" at agad na umalis. Simula noon, tinuturing siyang kaaway ni Fischer sa tuwing magkikita sila. Ayon kay Fane, maaaring sensitibo si Fischer tungkol sa eskwela dahil maaga siyang huminto sa pag-aaral sa edad na 16 para mag-focus sa chess. Palagi siyang insecure tungkol sa kanyang kakulangan sa edukasyon, kaya sinubukan niyang magdamit ng formal habang naglalaro ng chess para magmukhang mas sophisticated. Ngunit malinaw na hindi talaga siya komportable sa mga social situations. Noong ginugol ng CBS's 60 Minutes, ang ika-29 na kaarawan ni Bobby Fischer, kasama siya at sinorpresa siya ng birthday cake, tumanggi siya dito. "Happy birthday to you. You were worrying about this. Happy birthday." "Why were you?" "You know, I just don't go. First of all, I don't eat this kind of cake. Second of all, I don't go for this kind of stuff." "Alright, should we take it away?" "Please." Ayaw talaga ni Fischer ng ganitong klaseng sorpresa. Mukhang ang paranoia ay nasa dugo ng kanyang pamilya. Ayon sa secret files ng FBI, idinescribe ang nanay ni Fischer, si Regina, bilang mentally unstable. Simula pa noong Cold War, noong 1940s, binabantayan na siya ng FBI dahil sa hinalang siya ay isang communist spy. Pareho sila ng dating asawa niya na nakapagtrabaho sa Russia at nag-alala ang FBI na baka sinubukan ding i-recruit ng mga Russians si Bobby. Ang relasyon ni Bobby sa kanyang ina ay malayo. Masama ang loob niya dahil iniwan siya nito noong teenager siya para makapag-focus sa kanyang medical career. Kahit bihira silang magkita sa mga sumunod na taon, nasaktan si Fischer nang mamatay ang kanyang ina noong 1997 na sinundan agad ng pagkamatay ng kanyang kapatid na babae noong 1998. Sinasabi ng ilan na ang sunod-sunod na trahedya ang tuluyang nagpatanggal sa natitira niyang paghawak sa realidad. Ang probable father ni Fischer, si Paul Nemony, ay pinaniniwalaang may paranoia rin. Isa siyang napakatalinong tao na nakipag-collaborate pa sa anak ni Albert Einstein na si Hans Albert Einstein. Ngunit nang mag-emigrate si Nemony mula Hungary papuntang US noong 1939, nahirapan siyang mag-adjust. Ayon sa kwento, palagi raw siyang may dalang sabon sa bulsa dahil paranoid siyang madumihan ang kanyang mga kamay. May mga nagsasabi na maaaring si Bobby Fischer ay nagkaroon ng schizophrenia o Asperger's, pero walang ebidensya na siya ay na-diagnose ng anumang mental health disorder. Wala ring malinaw na record na sumailalim siya sa long-term mental health treatment. Nakakapagtaka kung nagbago kaya ang takbo ng buhay niya kung nagamot siya. Sa mga huling taon ng kanyang buhay,
Nakipag-ugnayan siya sa psychiatrist na namumuno sa ospital para sa mga kriminal na may sakit sa pag-iisip sa Iceland. Si Dr. Magnus Skalasen ay nasa ospital kasama si Fisher habang ito ay nasa kanyang deathbed dahil sa kidney failure. Pumanaw si Bobby Fischer noong January 17, 2008. Ang kanyang huling salita ayon kay Dr. Skalasen ay, "Nothing is as healing as the human touch." Para sa isang taong iniiwasan ng social contact, napaka-remarkable ng mga salitang ito. Parang sinadya dahil sa pagmamahal niya sa 64 black and white squares ng chessboard, pumanaw siya sa edad na 64. Hiniling niyang mailibing bilang isang Katoliko. Minsang nagsulat si Bobby Fischer ng artikulo para sa Boy Scouts magazine na nagsasabing, "There is no limit to how far you can go." Pero sa kasamaang palad, hindi niya natupad ang sarili niyang mga salita. Kung nagpatuloy sana siya sa paglalaro ng chess, marahil nakita natin ang isang laban sa pagitan nila ni Garry Kasparov, dalawang itinuturing na pinakadakilang chess players ng lahat ng panahon. Kahit 20 years ang agwat nila. Ngunit hindi ito nangyari. Sa huli, ang talagang tumalo kay Bobby Fischer ay malungkot mang isipin ang sarili niya.